Case point of view. Saan ka ba kasi nagsususuot at bakit nagka-dengue ka? Tanong ko sa kaibigan kong si Laika. Baka dun sa office. Sagot nito. Huwag mo na akong pagalitan, may sakit nang ako eh. Napahinga na lamang ako ng malalim bago mapatango. Grabe ang alala ko sa kanya nang tumawag ang doktor. Ako ba naman kasi ang ginawa niyang guardian? Ayaw niya raw sa pamilya niya at paniguradong pagagalitan lang siya. Nung una nga, hindi pa ako naniniwalang na ospital siya at may dengue. Kasi naman, ngayon lang siya nagkasakit. Kay, may request sana ako. Nakangusong sabi nito. Sana naman tuparin mo kasi may sakit ako ngayon. Mukhang hindi yata magandang request ng isang to ah. Anong request? Tanong ko. Siguraduhin mong hindi kagagahan yan, Laika ha. Mas lalo ko talagang dadagdagan yung sakit mo. Ngumiti naman to bago kuhanin sa ilalim ng kanyang unan. Napairap ako nang makitang isang poster ng lalaking nakasuot ng mask. Pwede bang pumunta ka mamayang hapon sa signing ng My Loves ko? Kinikilig na sabi nito. Papirmahan mo naman to sa kanya. Ayoko nga. Nakasimangot kong sabi. Hindi ako pupunta sa signing na yan. Dami-daming tao ron eh. Sige na. Pagpapaawa nito. Kay, maawa ka naman sa akin. Hindi naman ako pwedeng magpakita ron dahil nga may sakit ako. Hindi ka ba naawa sa maganda mong best friend? Napatitig ako rito. Napangiwi na lang ako dahil sa kaartehan nito. Sige na nga, tatakas na lang siguro ako sa ospital mamaya. Oo na, inis kong sabi. Palibhasa alam mo kung paano ako utuin eh. Mahal mo lang talaga ako. Masayang sabi nito bago ako yakapin. Napairap na lang ako bago siya yakapin pabalik. Kakaltukan ko talagang surot na ito kapag gumaling siya. Kung hindi ko lang talaga to best friend, hindi ko siya pagbibigyan sa hiling niya. Ewan ko ba? Ayoko talagang pumupunta sa mga lugar na may taong pinagkakaguluhan. Hindi ko rin to gets tong si Laika eh. Ang hilig sa mga artista na yan. O sige na, umalis ka na. Sabi ni Laika bago ngumiti sa akin. Para mauna ka na sa pila at hindi maabutan ng maraming tao. Paano ko naman makikilala itong nasa poster nakamask? Nakasimangot kong tanong. Hanapin mo lang si Elijah. Nakangiting sagot nito bago ako itulak-tulak. O sige na, alis ka na. Ingat ka sa biyahe ah. Malaglag na lahat, wag lang yung picture ni Elijah ko. Inirapan ko naman to bago ako lumabas ng hospital room niya. Kung wala lang talaga siyang sakit, hindi ko siya susundin. Ay, ang hirap pag mahal mong kaibigan mo. Hindi mo matanggihan. Pumara na nga ako ng taxi at nagpahatid sa mall kung saan gaganapin yung signing nitong Elijah My Loves ni Laika. Weird mang pakinggan pero hindi talaga ako mahilig sa mga artista sa industriya. Ang idol ko lang talaga ay pera. Sa pera lang ako kinikilig ngayon. Ayoko sa mga lalaki na yan. Lalandiin ka lang tapos kapag na-fall ka na, bigla kang iiwan. Nang makarating sa mall dumiretso ako sa loob at hinanap kung saan yung signing. Nagsalubong ang kilay ko nang mahanap yon. Nagsimula na kasi at napakaraming tao. Nascam na naman ako ni Laika. Kainis! Kapag talaga nakabalik ako ng ospital, tuturukan ko siya ng napakaraming anesthesia. Inis kong sabi. Nandito na rin naman ako. Wala na akong nagawa kung hindi ang pumila ng pagkahaba-haba. Mabuti na lamang may cellphone akong dala kaya't nalilibang-libang muna ako. Nanonood ako ng mga videos at naglalaro. Miss, kayo na po. Napaangat ako ng tingin sa babaeng nagsalita. Sa sobrang libang ko, hindi ko na malayang ako na ang sunod na pipirmahan. Tumango ako sa babae bago lapitan yung lalaking nakayuko. Inilapag ko ang poster dahilan para mag-angat to ng tingin. Natigilan naman ako nang makitang mukha nito. Hindot na kabayong malaki ang hotdog naman oh. Oo. Siya yung Elijah na idol ni Laika? Hayop na yan. Bakit naging sikat tong punyetang to? Kay! Nakangiting bati nito sa akin. Nakatanggap naman to ng irap galing sa akin.
Pirmahan mo na yung poster ng kaibigan ko. Masungit kong sabi. Diniinan ko talaga yung word na kaibigan para hindi niya isiping idol ko siya. Ay, you're so masungit naman. Nakangusong sabi nito. Dahil dyan, mamaya ko na yan pipirmahan. Doon ka muna sa isang gilid at hintayin mo akong matapos. Ano? Sigaw ko. Naramdaman kong pagtingin sa akin ng mga tao, kaya't medyo nahiya ako. Sira ulo ka ba? Pirmahan mo na yan. Ayaw. Parang batang sabi nito. Nanggigigil naman ako bago padabog na kuhanin yung poster at umalis na sa pila. Uuwi na sana ako kaso naalala ko si Laika. Kasalanan ko pa kapag lumala ang sakit niya dahil hindi ako nakapagpapirma. Napahinga na lamang ako ng malalim bago maupo sa isang tabi. Yung lalaki kasing idol ng kaibigan ko, ex-fling ko nung college. Simula first year naglalandian na kami, pero wala kaming label. Ayaw niya kasing mag-commit hanggang wala pa siyang napapatunayan sa akin. Mahilig siyang kumanta nun. Masasabi kong gwapo siya at ang boses niya. Nakakagulat lang na sumikat pa lang talaga siya. Nang makagraduate kasi kami, balak kong magtapat sa kanya. Kaso bigla na siyang nagpaalam sa akin. Babalik daw siya soon. Ayan nga, bumalik nga. Sa pagbalik niya, bumalik rin ang inis ko. Ma'am, ipinabibigay po ni Sir Elijah. May lumapit sa akin na isa sa mga staff. Inabutan ako nito ng drinks at pagkain. Pahintay na lang din daw po siya at matatapos na siya. O sige, salamat. Tugon ko. Kung hindi lang talaga para kay Laika, hindi ko hihintayin ang lintik na yon. Isang oras mahigit pa akong naghintay doon bago ko lapitan ng isa sa mga staff ni Elijah at isama sa kung saan. Nakarating kaming dalawa sa parking at pinasakay ako nito sa isang van na itim. Nandun sa loob si Elijah. Hi love! Nakangiting bati nito sa akin. Wag mo nga akong malove-love. Masungit kong sabi sa kanya. Pirmahan mo na lang tong poster para makaalis na ako at hindi ko na makita yung pagmumukha mo. Love, sa panty lang kasi ako pumipirme. Sabi nito. Mas lalo namang nagsalubong ang kilay ko dahil sa kanyang sinabi. Anong sa panty ka lang pumipirma? Gusto mong padyakan kita? Inis kong singhal sa kanya. Love, pagdating sa'yo, panty lang ang pinipirmahan ko. Sagot nito. Yung pang-sign ko kasi para lang sa panty. Naubos na kasi yung para sa poster. Hindi ko naman napigilang hampasin siya. Huwag mo nga akong natarantado, Elijah. Pirmahan mo na itong poster o huling sign mo na ito. Banta ko sa kanya. Kay, sa panty mo lang ako pipirma. Pagmamatigas nito kaya't lalo kong nanggigil. Sira ulo tong lalaking to ah. May tama yata sa utak to eh. Panty kong pipirmahan niya. Eh yung panty kong suot, yung Pokemon panty na iniregalo ni Laika sa akin. Bilisan mo na love. We only have 5 minutes to talk. Sabi nito. Napapikit na lang ako bago tumango. Kay Laika na lang ako gaganti ng malala. Tumalikod ka. Singhal ko sa kanya. Love, nakita ko na lahat yan kaya't wala ka nang itatago sa akin. Nakangising sabi nito. Hinampas ko naman sa mukha niya yung poster na dala ko bago hubarin yung panty ko. Buti na lang nakapalda ako, pero may short pa rin naman. Nang mahubad ko na ang panty ko ay nag-init ang piski ko. Bakit ba kasi itong Pokemon ang nadampot ko kanina? Wow! Pokemon! Nakangising sabi ni Elijah habang nakatingin sa panty ko. Nagpipigil din ng tawang lalaki. Pumirma ka na lang. Inis kong sabi. Kinuha lang niya sa akin ang panty ko at tinadtad ng pirma. Nilagyan pa ng sulat ng loko. Pagkatapos niyang matadtad ng pirmang panty ko, kinuha naman niya ang poster na dala ko at pinirmahan. Sabi mo bawal ang poster? Singhal ko sa kanya. Talaga bang tinatarantado mo ko? Gusto mong tapusin ko yung buhay mo rito? Love, tapusin mo ko sa pamamagitan ng sarap. Malanding sabi nito at nag-lip bite pa. Akin na nga yung panty ko.
Sinubukan kong kuhanin yung panty pero inilalayo niya yon. Elijah, wala na akong panahon sa mga kalokohan mo. Kaya't ibigay mo na yung panty ko para makauwi na ako. Ibabalik ko na lang, sabi niya. Matagal kasi matuyo yung tinta kaya't akin muna yung panty mo. Elijah! Yes, love? Sinubukan ko ulit agawin yung panty ko pero itinago niya na yon. Napatigil ako nang bumukas ang pinto ng van at iniluwal ang isang babae. Tapos na yung oras nyo, sabi nito. Aalis na tayo, Elijah, dahil may schedule ka pa. Okay, aalis na kami sabi ni Elijah. Alam kong nasisiyahan tong lokong to dahil hindi niya maibabalik yung panty ko. Ibalik mo yan kung ayaw mong lagyan ko ng butas yung tagiliran mo. Banta ako sa kanya bago bumaba ng van. Nagpasalamat ako sa mga staff bago inis na umalis doon. Iritang-irita ako habang naglalakad dahil wala akong panty. Hindi ako sanay. Nangangati ang bilat ko. Linti kasing lalaki yun Lakas ang tama sa ulo. Sana madapa siya. Tapos una itlog niyang malalaki. Elijah's point of view. Hindi ko pa rin maiwasang matawa habang naaalala ang magandang mukha ni Kay. She's beautiful as ever. Mas lalo akong na-challenge na makuha siyang muli. Kay was my ex-fling when I was in college. I love her, but I don't want to commit. Ayokong mag-commit dahil mahirap pa ako noon sa daga. Kaya't nagpursigi ako hanggang sa matupad kong pangarap ko. Ang maging isang sikat na singer at artista. May ipagmamalaki na ako kay Kay ngayon, kaya't gagawin kong lahat para mapunta ulit siya sa akin. Ang creepy ng ngiti mo. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si Ate Tanya. She's my manager. Nababaliw ka na namang lalaki ka, no? Ate Tanya, in love lang ako. Sagot ko. Yung babae ba kanina yung palagi mong kinekwento? Siya ba si Kay? Tanong nito. Tumango naman ako. Ang ganda niya, di ba? Oo, sa sobrang ganda niya. Parang lugi pa siya kung ikaw ang pinatulan. Tugon nito kaya't napasimangot ako. Mabait si Ate Tanya at siyang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa akin. Si Ate Tanya rin ang dahilan kung bakit ako nakilala. Hindi talaga siya sumuko para lang maipakilala ang talento ko. Pero ingat ka rin muna ha. Alam mo namang maraming babae sa showbiz ang patay na patay sa'yo. Sabi nito. Baka mapag-initan nila si Kay. Hindi po ako papayag na mapag-initan nila si Kay. Sabi ko. Kung may karapatan mong mag-init kay Kay, ako lang yun. Napailing na lamang ito bago sumandal at pumikit. Natawa naman ako bago kuhanin sa bulsa ko yung panty ni Kay. Ang cute ng panty niya, si Pikachu. Ang sexy niya siguro kapag ito lang ang suot niya. Hindi ako makapaniwala na ganito ang mga tipo niyang panty. Si Kay kasi may pagka-boyish. Nakakagulat lang na ganito pala ang style na gusto niya. Nang huminto ang van ay itinago ko muli ang panty sa bulsa ko. Ito ang lucky charm ko ngayon. Ang panty ni Kay na may pirma ko. Baliw ka talaga. Dinig kong bulong ni Ate Tanya. Mamaya nga sa mental tayo dumiretso para mapatignan ka. Happy lang ako. Tugon ko. Ilan pa bang schedule ko ngayon? Dagdagan mo pa. Ginaganahan kasi ako ngayon Nakangiting sabi ko pa. Anong nakain mo? Takang tanong nito. Wala. Nakahawak lang ng panty na Pokemon. Sagot ko. Malakas akong binatukan ni Ate Tanya pero tinawanan ko lamang siya. Case point of view. Hanggang ngayon inis na inis pa rin ako kay Elijah. Nabawasan tuloy yung Pokemon kong panty. Si Pikachu pa talagang nawala. Kapag nakita ko talagang lalaking yun, ibibitin ko siya ng patiwarik sa gitna ng EDSA. Kay, may nagpapabigay sa'yo. Napahinto ako sa pagguhit ng ilapag ni Laika ang isang lunchbox sa lamesa ko. Kanino raw galing yan? Tanong ko. Inabot lang sa akin ng guard. Hindi rin sinabi sa akin kung kanino galing Sagot nito. Isa akong architect na hindi gaanong sikat pero maraming kliyente. Kanino naman manggagaling to? Pabulong kong tanong. Binuksan ko yung lunchbox at napamura na lamang ako sa nakita ko. Alam ko na agad kung kanino galing tong lunchbox. Tarantado talagang Elijah yun Teka, paano niya nalaman na
Dito ako nagtatrabaho. Anong laman? Usisa ni Laika. Sinubukan kong ilayo yung lunchbox pero nahila niya. Natawa na lamang to nang makita yung laman ng lunchbox. Ang laman lang naman ay ang mga pagkain. Tapos ang pagkakaayos ay si Pikachu. Ang cute naman yan. Sabi ni Laika bago ko hampasin. May pa-secret admirer ka pala ah. Di mo man lang sinasabi sa akin. Wala akong secret admirer. Masungit kong sabi. Sira ulo lang nagpadala niyan. May sakit sa utak. Ganun. Kilala mo yung nagpadala? Tanong nito. Hindi. Pero pakiramdam ko lang na may saltik yung nagpadala. Sagot ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin na si Elijah ang nagpadala nito. Hindi rin naman kasi siya maniniwala. Isa pa, ultimate crush niya yun. Baka mapatay niya pa ako. Biglang tumunog ang cellphone sa table ko kaya agad kong sinagot yun. Hello? This is Architect Key Andrada. How may I help you? Pagsagot ko sa tawag. Hello po. Boses ng isang lalaki ang nasa kabilang linya. Gusto ko po sanang magpa-appointment mamaya. Bala ko po kasing magpa-design ng bagong bahay para sa future family ko. Okay sir, free po ako mamayang 4:00. Sagot ko bago kumuha ng papel at ballpen. Pwede ko po bang malaman kung saan ang meet up mamaya? Pahingi na rin po ng contact number. Sinabi nito ang contact number niya at sinabi nito kung saan kami magkikita. Nag-usap pa kaming saglit bago ko ibaba ang tawag. Daming client ha? Nakangising sabi ni Laika. Mas marami ka pa ring client. Sagot ko sa kanya. Muling tumunog ang telepono sa table ko na agad kong sinagot. Hello? This is Architect Key Andrada. How may I help you? Pagsagot ko sa tawag. Ma'am, Shopee delivery po. Sagot ng nasa kabilang linya. Shopee delivery? Wala naman akong ino-order. Sir, maybe mali po ang natawagan nyo? Wala po akong ino-order eh. Saad ko. Meron ka nga pong ino-order. Sabi nito. Pero bayad na po to. Mas lalo naman akong nagtaka dahil sa sinabi nito. Ano hong in-order ko po? Asawa. Sagot nito bago tumawa. Nahimigan ko naman agad kung sino itong kausap ko. Kaya't padabog kong ibinaba ang tawag. Maling-mali pa yatang nagpakita ako sa kanya. Sino yun? Tanong ni Laika. Wala, baliw lang. Nakasimangot kong sagot. Lapitin ka naman masyado ng mga baliw. Naiiling na sabi nito bago kuhanin yung lunchbox na nasa table ko. Akin na lang to kung ayaw mo ah. Mukha pa namang masarap. Akin yan. Masungit kong sabi sa kanya. Ibaba mo yan o itutulak kita mula rito sa 15th floor. Mamili ka. Ibinaba naman niya ang lunchbox. Sungit mo, Pokemon. Padabog tong bumalik sa table niya. Tinakpan ko naman yung lunchbox na padala ni Elijah. Don't get me wrong ha. Hindi ko gusto na pinadalhan niya ako. Sayang lang yung pagkain. At saka, para na rin makatipid. Hindi pa lunch break eh, tinabi ko muna yun sa isang gilid bago simulan ulit ang ginuguhit. Gumagawa kasi ako ng design para sa bahay ng isang pamilya. Ako kaya, kailan magkakaroon ng sariling pamilya? Sa trauma ko kasing maiwan ulit, natatakot na akong sumugal. Kaya ito, pera na lang ang nilalandi ko. Sumapit na ang lunch break. Dumiretso kami ni Laika sa kantin ng office. Wala siyang baon kaya't gagastos siya. Huwag kang hihingi ah. Masungit na sabi ni Laika bago maupo. Shanghai yan, bibigyan mo ko yan. Sabi ko sa kanya. Kunwari pa yan pero hindi naman ako matitiis. Ganon din naman ako sa kanya. Nagsimula kaming dalawa na kumain. In fairness, ang sarap ng luto ni Elijah. Pero tarantado pa rin talaga siya. Babawiin ko pa rin yung panty ko sa kanya. Hindi pwedeng hindi kumpleto ang mga Pokemon panty collection na iniregalo ni Laika. Patikim ako, sabi ni Laika bago ininuso ang pagkain ko. Binigyan ko naman siya. Kapag binigyan ako, bibigyan ko rin yung tao. Ganun dapat. Pagkatapos kumain, balik trabaho na naman hanggang sa sumapit ang 3:30 ng hapon.
Nagpaalam na agad ako kay Laika dahil medyo malayo-layo ang biyahe ko. Baka rin traffic, nakakahiya naman sa kliyente ko. May pambili naman ako ng sariling sasakyan. Sadyang ayaw ko lang. Hindi kasi ako marunong mag-drive. Pero kung ang sasakyan ay yung driver, gora lang. Saktong 4:00, nakarating ako sa restaurant. "Ma'am, dito po tayo sa VIP room," sabi sa akin ng babaeng waitress. Nauna itong maglakad. Sumunod naman ako sa kanya. Umakyat kami sa second floor at huminto sa tapat ng isang itim na pinto. "Ma'am, nasa loob na po ang client nyo." Nakangiting sabi nito. "Thank you po." Nakangiting sabi ko bago pumasok sa loob ng kwarto. Yayamanin ng datingan. Yung kwarto halatang parang pang lovers lang. Nakita ko ang isang lalaking nakatalikod. Pamilyar yung likod niya sa akin kaya medyo napakunot noo ko. "Sir?" Pagtawag ko sa kanya. Lumingon naman to sa akin. Nakangisi ang mukha nito. Ang isang kamay niya may hawak ng wine. "Yes, love?" Napamura naman ako ng sunod-sunod. Naibalibag ko rin sa kanya ang bag ko. Sinalo lang naman niya yun ng walang kahirap-hirap. "Sira ulo ka?" Singhal ko kay Elijah. "Chill ka lang, love." Natatawang sabi nito. "Client mo ako ha, di mo ko dapat sinasaktan." "Siguraduhin mong magtitino ka dahil talagang sasamain ka sa akin." Banta ko sa kanya. Ngumiti lamang to bago ipatong sa table na may pagkain ng bag ko. "Upo muna tayo at kumain." Nakangiting sabi niya pa. Inirapan ko naman siya bago maupo. Kahit gigil na gigil ako, kailangan ko pa rin kumalma. Nang makaupo na ako, tsaka naman naupo si Elijah. Nakakainis talagang mukha niya. "Pag-usapan agad natin ang design ng bahay mo." Diretsang sabi ko sa kanya. "Ikaw, ano bang gusto mong design ng bahay ko?" Tanong nito. Bakit akong tinatanong mo, ikaw ang titira doon?" Tayo ang titira doon. Kaya ikaw na lang ang mag-decide." Sinasabi ko na nga ba't hindi magiging matinong usapan namin "Elijah, umayos ka na." Gigil kong sabi sa kanya. "Maayos ako, okay." Nakangiting sabi nito. Napairap naman ako sa kawalan. Lintik talagang hindot na lalaking to. Sarap wakwakin ng tiyan Alam ko na. Malawak ang naging ngiti nito. "What if, Pokemon na lang ang design ng bahay natin?" Sinamaan ko siya ng tingin. Alam kong inaasar lang ako ng lintik na ito. "Speaking of Pokemon," nilahad ko ang kamay ko. "Akin yung panty ko, ibalik mo na." "Love, we're here for business." Nakangiting sabi nito. "Ibabalik ko siya kapag pumunta ako sa bahay mo." "At sinong may sabing welcome ka sa bahay kong lintik ka?" Nakasimangot kong tanong. "Yung panty mo." Sagot niya bago humagalpak ng tawa. "Lord, bakit naman may kaharap akong ganitong tao? Parang bata yung kausap ko Nakakainis." Hindi na lang muna ako nagsalita at nagsimula na lang sa pagkain. Nagutom ako dahil sa ka-abnormal ang taglay niya. "Ang ganda mo pa rin Nakangiting sabi ni Elijah habang nakatitig sa akin. "Mas lalo lang ako nai-inlove sa'yo." "Lol?" Singhal ko sa kanya. "Ma-inlove ka sa tae mo. Huwag mo akong paandaran ng mga ganyan mo dahil wala na akong time sa kalandian." "Sungit?" Nakasimangot niyang saad. May kinuha ito sa bulsa niya at pinunas sa kanyang muka. Naibagsak ko naman ang hawak kong kubyertos nang makitang panty ko yon. "Hoy! Bakit panty ko ang pinapamunas mo?" Singhal ko sa kanya. Tumawa lang ito bago itago muli ang panty ko sa kanyang bulsa. "Pikachu! Thunderbolt!" Panggagaya nito sa karakter ni Ash na nasa Pokemon. Inambahan ko siya ng bato ng tinidor, kaya't agad itong nanahimik. Kaso, nagpipigil pa rin ng tawang sira-urlong baliw. "High blood ka naman masyado sa akin." Pigil ang tawang sabi nito. "Ganyan mo ba ako kamahal?" "Mahal? Wala na. Hindi na kita mahal." Seryosong sabi ko. "Simula nung iniwan mo ko, kinalimutan ko ng pagmamahal ko sa'yo."
di, ipapaalala ko ulit sa yung pagmamahal mo sa akin. Nakangiting sabi nito. Ngayon pwede na akong mag-the moves. May mapapatunayan na ako sa iyo eh. Hindi na ako ngayon mangungutang para lang may mairegalo sa iyo. Hindi ko siya sinagot dahil siguradong marami lang siyang dahilan sa akin. Wala na ulit nagsalita hanggang sa matapos kaming dalawa. So let's talk about the design of your future house. Sabi ko kay Elijah. Ikaw na ang bahala, may tiwala naman ako sa iyo eh. Sagot nito bago nag-inat. Seryoso ako na magiging client mo, pero ang gusto ko, ikaw ang magdi-decide. Ha? May sira ka talaga sa ulo no? Nakangiwing sabi ko. At saka, against sa rules ng company namin na hindi client ang magdi-decide. Pwede yan, sabihin mo lang yung pangalan ko. Sabi niya. Basta, gusto ko ikaw ang magdi-decide. Napahinga na lang ako ng malalim bago tumango. Gagawan ko siya ng hanggang 3rd floor pero walang 2nd floor. Iko-contact na lang kita kapag tapos na. Sabi ko bago tumayo. Thank you sa pagkain. Thank you rin. Nakangiting sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Ibalik mo na nga yung panty ko. Sasamain ka sa akin eh. Ngumisi ito. Gusto mo ba ng bagong pirma? May marker ako rito. Tarantado ko talaga. Tumawa lang ito kaya tinalikuran ko na siya. Ayoko na magpapirma. Baka umuwi na naman akong walang panty. Makati pa naman sa bilat. Elijah's point of view. Nakakapagod ang mga nagdaang araw sa akin dahil sa sunod-sunod kong schedule. Mabuti na lang. Nasa tabi ko ang panty ni Kay para maging stress reliever ko. Magpahinga ka na muna at namumutla ka na oh. Sabi ni Ate Tanya. Mukhang lalagnatin ka rin. Kailangan ko si Kay. Nakangusong sabi ko. Hindi kanya kailangan. Tugon ni Ate Tanya kaya't napasimangot ako. Alis na ako ah. Ingat ka ah. Hinalikan ko si Ate Tanya bago sumakay sa kotse ko. Didiretso ako sa bahay ni Kay. Gusto kong makita siya kahit sinusungitan niya lang ako. Nang makarating sa bahay niya, ay bumaba ako at agad nag-doorbell. Nakasuot pa ako ng sombrero dahil baka mapagkaguluhan ang kagwapuhang taglay ko. Sino yan? Kumabog agad ang dibdib ko nang marinig ang boses ng Pokemon ko. Bumukas ang gate at iniluwal ang magandang si Kay. Nagsalubong naman ang kilay nito nang makita ko. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong nito. Magpapahinga. Nakangiting sagot ko. Anong tingin mo sa bahay ko? Resort? Umirap ito. Umalis ka na. Ayokong masirang day off ko at baka masampal pa kita. Love, gusto ko lang namang magpahinga. Nakangusong pagpapaawa ko. Promise hindi kita aasarin. Napairap naman to bago ako talikuran. Isarado mo yung gate. Nauna na itong maglakad. Para namang pumalakpak ang aking tenga dahil sa narinig ko. Pumasok agad ako sa loob. Sinigurado ko munang nakasarado ang gate bago ako sumunod kay Kay. Nakita ko itong nakaupo sa sala habang nanonood. Agad naman akong tumabi sa kanya. Thank you. Nakangiting sabi ko sa kanya. Subukan mong mang-asar, hindi ka na makakalabas ng buhay rito. Banta nito. Parang batang tumango naman ako't ngumiti. Magbe-behave rin naman ako ngayon dahil mabigat talagang pakiramdam ko. Pero mas mabigat pa rin ang pagmamahal ko kay Kay. Nakinood na lang din ako ng pinapanood niya. Kahit naiinis ako sa mga characters. Ibang artista kasi ang pinanonood ni Kay. Nagsiselos tuloy ako. Gusto mo ng pagkain? Tanong ni Kay. Tumango naman ako sa kanya. Tumayo ito't pumasok sa kusina. Kinuha ko naman yung remote at pinalitan yung palabas na kung saan ako yung bida. Ilang sandali lamang ay nakabalik na si Kay na may dalang tinapay at juice. Kahit wala akong gana, kinain ko pa rin yung tinapay. Bakit na iba yung palabas? Tanong nito. Mas pogi kasi yung bida sa movie na yan. Sagot ko. Sakto namang lumitaw ang mukha ko. O diba? Astig. Napangiwi na lang to't hindi nagsalita. Maya-maya lamang ay sumandal na ako kay Kay. Tatanggalin mo yung ulo mo ng kusa o tatanggalin ko yan gamit ang kutsilyo? Banta nito. Saglit lang naman. Pagod lang talaga ako eh. Malambing kong sabi.
Hindi naman to sumagot o nagreklamo pa, kaya napangiti na lamang ako at di namang magkadikit naming katawan. Kay? Parehas kaming nagulat nang may babaeng sumigaw mula sa labas ng kanyang bahay. Kay, kanina yung sports car sa labas? Si Laika. Tarantang sabi ni Kay. Si sinong Laika? Takang tanong ko. Magtago ka. Mabilis na sabi nito bago ko hilahin patayo. Magtago ka. Hindi ka niya pwedeng makita. Bakit? Takang tanong ko. Hindi ito sumagot at basta na lang akong hinila papasok sa isang kwarto. Binuksan niya ang isang cabinet at pilit akong pinapasok sa loob. Nagganda untog-untog naman ako dahil sa ginawa niya. Huwag kang lalabas yan sabi nito bago isarado ang closet. Napanguso naman ako at binuksan ang ilaw ng closet dahil sa sobrang dilim. Inilibot kong paningin ko at natigilan ako nang makita ang mga panty sa isang gilid. Puro Pokemon na mga iyon. Halatang nakumpleto niya mga Pokemon. Natawa naman ako bago kuhanin ang marker sa bulsa ko. Isa-isa kong kinuha mga panty ni Kay at pinirmahan lahat yon. Siguradong yari ako sa kanya mamaya. Pero ayos lang sa akin yun. Ang mahalaga, may pirma ko ang panty niya. May tinatago ka siguro, no? Bahagya akong natigilan nang marinig ko ang boses ng isang babae. Kay, may lalaki ka ba? Anong lalaki sinasabi mo? Maglilinis lang ako ng bahay kaya ayoko ng bisita. Naririnig kong sabi ni Kay. Umalis ka na, Laika. Wala kang makikita sa bahay ko. Gusto ko ngang makapag-enjoy tayong dalawa. Minsan na nga lang tayong magbanding, ayaw mo pa. Laika, may bukas pa. Hindi na naituloy ni Kay ang kanyang sasabihin dahil bigla akong kumalabog palabas ng closet. Nakadikit kasi ako sa pinto at hindi ko inaasahang bubukas yun kaya ako lagapak doon. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin kay Kay. Sorry, mahinang sabi ko. Napahingi ito ng malalim bago mapasapong sa kanyang noo. OMG! Napalingon ako sa kaibigan ni Kay. Elijah Viterbo? Ang ultimate singer and artist na crush ko? Hi. Nahihiyang bati ko. Tumayo ako't naupo sa sahig. Napahilot-hilot ako sa ulo ko dahil medyo kumirot yun. Bakit ka may hawak na marker? Tanong ni Kay. Napatingin naman ako sa hawak kong marker at mabilis na itinago to. Wala. Sagot ko't umiwas ang tingin. Kay, bakit tinatago mo sa Elijah? At saka bakit kayo magkakilala? Nawala ang atensyon ni Kay sa akin nang magsalita ang kaibigan niya. Naalala mo yung kinuwento kong ex-fling ko? Siya yun. Sagot ni Kay. Nagulat naman ang kanyang kaibigan. Kinilig naman ako dahil pakiramdam ko, ipinagmamalaki ako ni Kay. Grabe ka na! Patiling sabi nitong si Laika bago hampasin si Kay. Haba ng pubic hair mo Leche! Doon na kayo sa labas. Aayusin ko lang yung mga gamit ko. Sabi ni Kay. Mabilis naman akong tumayot tumabas dahil siguradong lagot ako sa kanya. Nakasunod naman tong si Laika sa akin. Naupo kaming dalawa sa sofa. Hindi kami magkatabi dahil nakaupo si Laika sa kaharap kong upuan. OMG! Hindi pa rin ako makapaniwalang nasa harapan ko na ang ultimate crush ko. Nakangiting sabi ni Laika. Thank you sa support. Nasabi ko na lang. Nahihiya pa rin talaga ako kapag may mga tagahanga akong nakikilala ako. Elijah Viterbo? Parehas kaming nagulat ni Laika dahil sa sigaw ni Kay. Anong ginawa mo sa mga Pokemon panty ko, ha? Lagot. Natatawang bulong ko. Lumabas ng kwarto si Kay dala ang mga panty niyang Pokemon ng design na may pirma kong lahat. Bakit mo pinirmahan ang lahat ng to, ha? Galit na tanong nito. Ako ba talaga sinusubukan mong lalaki ka? Huwag ka nang magreklamo. Ang swerte mo kaya. Sabi ni Laika at ngumiti. Don't worry. Papipirmahin ko rin sa kanya yung mga panty ko para pare-pareho na tayo. Tantanan mo ako, Laika. At baka sa'yo ako mabad trip. Sabi ni Kay bago ko samaan ng tingin.
Naglakad palapit sa gawi ko si Kay kaya't natatawang tumayo ako. Tatakbo na sana ako pero bigla na lamang nanlambot ang aking tuhod. Ang huli ko na lang naalala ay tarantang sigaw ni Kay at Laika. Kay's point of view. Hanggang ngayon sobra pa rin ang bad trip ko kay Elijah. Pero nabawasan naman dahil sa nangyari. Overworked daw si Elijah kaya't nahimatay. Masyado raw inabuso ng lalaki ang katawan kaya't bumagsak na ang resistensya niya. Sa ngayon, pahinga na muna si Elijah sa ospital. Love ko. Nakangiting bati sa akin ni Elijah nang makapasok ako sa hospital room. Hindi ko naman sana siya bibisitahin, kaso nag-aya itong si Laika. Yung mga panty kong pinirmahan ni Elijah, nilabhan ko pero hindi matanggal-tanggal ang pirma niya. Ang ending, suot ko tuloy yung panty ko na may pirma niya. Sira ulo ka, yung pirma mo sa panty ko hindi na matanggal. Singhal ko sa kanya. Parang pagmamahal ko lang yun. Nakangiting sagot nito. Napangiwi na lamang ako bago siya irapan. Kung wala lang ditong manager niya, nasakal ko na siya. Gusto mo ba siyang sakalin? O sige na, sakalin mo na. Sabi ng manager ni Elijah. Kahit kasi ako gusto kong sakalin yan. Ate Tanya, wag mong turuan ng masamang love ko. Parang batang sabi ni Elijah. Bahala ka, hindi kita kukuhaning ninang na magiging anak namin. At sino namang may sabing magkakaanak tayo? Nakasimangot kong tanong. Yung kubetang buntisin mo. Tutal, mahilig ka namang magjabol. Hala, paano mo nalaman? Siguro nilagyan mo ng camera yung bahay ko, no? Sira ulo ka ba? Hindi pa nga ako nakakapunta sa bahay mo eh. Mag-aaway na naman ba kayong dalawa? Sabat ni Laika. Kay, wag mo nang awayin si Elijah. May sakit na nga yung tao eh. O sige, kampihan mo yan. Palibhasa wala kang taste sa paghahanap ng crush. Sabi ko bago siya irapan. Oo na, kung nagsiselos ka, hindi ko na siya crush. Sabi ni Laika. Magpaparaya na ako. May 10 pa naman sa listahan ko eh. Anong nagsiselos? Kahit halikan mo pa si Elijah, hindi ako magsiselos. Nakasimangot kong sabi. Love, wag ganun. Sa'yo lang ako magpapahalik. Sabi ni Elijah. Alika nga rito sa kandungan ko. Hindi ko pinansin si Elijah. Kumuha lang ako ng mansanas at pongka na dala ni Laika. Sinimulan kong balatan ng mga iyon at hiwain, tsaka inilagay sa plato. Ipapakain ko kay Elijah para may energy ulit siyang mang-asar. Thank you. Masayang sabi ni Elijah. Lalabas muna kami ni Laika para makapag-enjoy kayo. Sabi ng manager ni Elijah. Hinila na lang nito basta si Laika palabas kaya't naiwan kami ni Elijah sa loob ng silid. Kamusta ka na? Tanong ko kay Elijah. Eto, mabuti na kasi nakita na kita. Sagot niya. Sorry pala sa pagpirma ko ng mga panty mo. Don't worry, bibilhan kita. Tapos, lalagyan ko ulit ng pirma. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Ang lakas ng trip mo, no? Nakangiwing sabi ko. Siguro ganyan ka rin sa ibang babae. Uy, hindi ah. Masyado kong loyal sa'yo, Kay. Kahit maghubad ba ang ibang babae sa harapan ko, wala akong pakialam. At saka, panty mo lang ang pipirmahan ko kahit anong mangyari. Panty na may design na Pokemon lang ang pipirmahan ko. Hindi ko alam pero bigla na lamang akong napangiti dahil sa sinabi niya. Wala lang, magaan lang ang pakiramdam ko. Kinikilig ka, no? Nakangising sabi nito. Ba't naman ako kikiligin? Pera ka ba? Pagtataray ko sa kanya. Natatawa lamang siya bago hapitin ng bewang ko. Hindi naman ako nagreklamo dahil naging komportable na rin ako sa pwesto naming dalawa. Elijah! Parehas kaming nagulat nang pabagsak na bumukas ang pinto ng silid ni Elijah at iniluwal ang isang babaeng hindi ko kilala. Elijah, how are you my baby? Cassie? Gulat na sabi ni Elijah. Love, ilayo mo ako sa mangkukulam na yan. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo masyadong abusuhin ang katawan mo, hindi ba? Naglakad itong palapit sa amin. Tumingin to sa akin at ngumiti ng matamis. You're Kay, right?
Hello, I'm Cassie, Elijah's baby. Otomatiko namang umarko ang kilay ko bago lingunin si Elijah. Can you excuse us, Ate Kay? Nakangiting sabi nitong si Cassie. Akmang uusog ako pero mas lalo lamang hinigpitan ni Elijah ang yakap sa akin na parang takot na takot. Love, huwag kang alis. Bubugbugin ako niyan. Takot na sabi ni Elijah. Nagtaka naman ako dahil sa sinabi nito. Hindi kita bubugbugin. Promise. Nakangiting sabi ni Cassie. Ang gugulo naman ng dalawang to. Napatigil lang sila nang bumukas ang pinto. Iniluwal nito ang manager ni Elijah at si Laika. Cassie! Gulat na sabi ni Miss Tanya habang nakatingin sa babae. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa Singapore ka? Napanood ko yung news tungkol kay Elijah, kaya umuwi agad ako. Sagot ni Cassie. Sino yung Cassie? Pabulong kong tanong kay Elijah. Tinaasan ko rin siya ng isang kilay para ipahiwatig na hindi ako natutuwa. Girlfriend mo? Hindi Mabilis na sagot nito. Hindi mo ba siya naaalala? Si Cassie, yung kapatid kong dambuhala noon. Yung palaging epal sa date nating dalawa. At madalas na nakasuot ng panty na Dora. Nagulat naman ako dahil sa sinabi nito. Muli kong nilingon si Cassie. Grabe, hindi ko siya nakilala. Ang laki ng transformation niya. Ang ganda-ganda niya. Tumingin sa akin si Cassie at ngumiti. I missed you so much, ate. Nakangiting sabi nito. Mabilis naman akong tumayot niyakap siya. Grabe, hindi ko akalain na ganito siya kaganda kapag nagdalaga. Parang dati lang, sabay kaming nagkakamot ng bilat kapag nakatalikod na si Elijah. Ate, hindi na nangangati ang bilat ko, sabi nito. Natawa naman ako bago humiwalay sa yakap. Hindi na rin nakakati ang akin Yun nga lang, wala na akong matinong panty dahil pinirmahan lahat ng kuya mong baliw. Baliw talaga yan, te. Sabi nito. Parehas naman kaming natawa bago lingunin si Elijah. Nakasimango to. Napatigil lamang ako sa pagtawa nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko naman yun sa bulsa ko. Excuse lang Paalam ko bago lumabas. Ang client kong tumatawag. Nagpapagawa naman siya sa akin ng coffee shop. Sir Kenneth, pagsagot ko sa tawag. Kay, balik na bati nito sa akin. Can I ask you out now? Para na rin masabi ko yung mga gusto ko para sa future coffee shop ko. Napatingin naman ako sa relo ko at malapit ng magtanghalian. Saan po tayo magkikita? Tanong ko. Doon na lang ulit sa Japanese restaurant kung saan ang first meeting natin. Tugon nito. Do you want me to pick you up? Dadaanan kita kasi malapit lang ako sa office nyo. Hindi na sir. Nasa ospital po kasi ako ngayon dahil may dinalaw ako. Pupunta na lang po ako dun ngayon. Sabi ko. Okay, see you later. Tumango na lamang ako kahit hindi ako nito nakikita. Pinatay ko ang tawag bago bumalik sa loob ng hospital room ni Elijah. Sino yung tumawag? Tanong ni Elijah. Si Sir Kenneth, sagot ko. Yung poging matangkad na maputing chinito? Yung sinabihan mong cute at halatang type ka? Derechahang sabi ni Laika, kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Bakit? Totoo naman May pag-uusapan lang kami, sabi ko. Sus, lunch date lang kamo ang magaganap. Nakangising sabi ni Laika. Dumako ang tingin ko kay Elijah. Tahimik lang to at parang may malalim na iniisip. Kainis kasi tong si Laika May sakit na si Elijah. Pinag-overthink pa. Doon ka na lang sa Kenneth, Ate Kay. Sabi ni Cassie. Yung mukhang hindi baliw at hindi pipirmahan yung panty mo. Tumigil nga kayo. Client ko lang si Kenneth at hindi nalalagpas doon. Sagot ko habang ang tingin ay na kay Elijah. O sige na, alis na ako. Babalik na lang ako mamaya. Kinuha ko yung bag ko habang nakatingin pa rin kay Elijah. Hindi to tumitingin sa akin. Elijah, aalis na ako. Sabi ko sa kanya. Bigla na lamang tumulo ang luha nito kaya't natigilan ako. Magsasalita na sana ako pero napikon lang ako.
dahil pinunasan niya ang luha niya gamit yung Pokemon kong panty na hindi pa rin niya isinasole. Tarantado ko talaga kahit kailan. Nakasimangot kong singhal sa kanya bago padabog na lumabas ng hospital room niya. Bala ko siyang amuhin kaso wag na lang. Baka kasi bigla ko na lang siyang masakal. Elijah's point of view. Pagkatapos kong magpahinga ng ilang araw, naging busy na ulit ako dahil sa sunod-sunod kong schedule. Hindi ko tuloy makasama at makita ang love ko. Masaya naman ako dahil ina-update ako ni Laika sa kung anong lagay ni Kay. Kaso naiinis ako dun sa lalaking si Kenneth. Mas napapadalas daw ang pag-aya nito sa love kong lumabas. Wala namang magawa si Kay dahil client niya ito. Love, palagi yata kayong lumalabas ni Kenneth ah. Hindi ko maiwasang mailabas ang emosyon kong nagtatampo. Kausap ko siya ngayon through video call dahil sobrang namimiss ko na siya. Pinag-uusapan namin yung coffee shop niya. Sagot nito habang gumuguhit. Napipiko na rin ako sa kanya pero kailangan kong magpakabait. Mabuting at malapit nang matapos ang kontrata naming dalawa. Paano kung gusto ka pala nun? Mahinang tanong ko. Binitawan naman itong hawak niyang lapis bago ko tingnan. May gusto nga siya sa akin. Hindi sa pagiging assuming pero yun ang pakiramdam ko. Sagot nito. Pero wala akong planong patulan siya. Nasabi na rin naman niyang may girlfriend na siya. Never akong papayag na maging kabit ako, no? E paano kung hiwalayan niya yung girlfriend niya para sa'yo? Tanong ko. Nagsiselos ka ba? Natatawang tanong nito. Hindi naman ako nagdalawang isip na tumango. Totoo naman eh. Sobrang selos ko ngayon. Sa sobrang selos ko, pati bra niya pipirmahan ko na. Wala ka namang dapat na ikaselos, sabi ni Kay. Sa tingin mo ba papatulang ko yun? Ayoko sa lalaking mayabang. Gusto ko, dun sa baliw na ang hobby, pirmahan yung mga panty ko. Mabilis na lumitaw ang masayang ngiti sa aking labi. Napakagat din ako sa ibabang labi ko para pigilan ang aking kilig. Kinikilig ka ba? Natatawang tanong nito. Pumapalakpak yung dalawang itlog ko. Sagot ko, kaya't natawa siya. Punta ka nga rito. Biglang sabi niya. Dala kang pagkain. Kailangan ko rin kasing malibang para matapos ko itong ginagawa ko. Malaking client kasi ito. May shoot ako bukas ng bagong movie ko. Pero hapon pa naman. Kaya't pupunta ako kay Kay. Isa pa. Opportunity rin sa akin ang maalok ni Kay. Papunta na ako. Mabilis kong sabi. Pinatay ko muna ang tawag at nagmamadaling kumilos. Naka-boxers lang ako kaya't dumampot agad ako ng pajama at lumabas ng kwarto. Kinuha ko yung susi ng kotse ko bago lumabas ng bahay. Hindi maalis ang ngiti sa labi ko habang nagmamaneho ko. Kagaya ng bili ni Kay. Dumaan muna ako sa isang fast food drive-thru at nag-order ng pagkain namin. Ikaw po ba si Elijah Vetirbo? Diba? Kinikilig na tanong ng babaeng nag-abot sa akin ng pagkain. Opo, sagot ko. Pwede po bang magpa-picture? Sobrang idol po kasi kita. Tumango ako kaya't agad nitong kinuha ang cellphone niya at hinarap sa akin yun. Nakipag-picture ako sa kanya bago tuluyang umalis. Hindi naman naging matagal ang biyahe ko at nakarating agad ako sa bahay ni Kay. Dala ko na yung pagkain natin. Nakangiting sabi ko nang bumukas ang gate. Pasok ka na, sagot niya. Pumasok naman ako. Isinarado nito ang gate bago kami pumasok na dalawa sa loob ng bahay. May schedule ka pala bukas eh. Pasensya na sa istorbo ah. Sabi niya. No love, hindi ka istorbo. Hapon pa naman ang schedule ko kaya't okay lang. Nakangiting sabi ko bago simulang tanggalin sa plastic yung mga dala kong pagkain. Kumain ka muna bago mo simulan ulit yung ginagawa mo. Thank you. Nginitian ko lamang si Kay bilang tugon. Naupo kaming dalawa at nagsimulang kumain. Yung progress pala ng bahay mo, isesend ko na bukas. Nakangiting sabi niya. Sure ako magugustuhan mo yon. Pero kung sakaling may gusto kang ipabago, sabihin mo na lang. Wala na akong ipapabago. Yung ilaw na ng magiging tahanan kong magidesisyon. Kaya bakit ko pa babaguhin? Akala ko ikokontra to sa sinasabi ko.
O tatarayan niya ako pero ngumiti lang siya. Hindi ko tuloy maiwasang crush niya ako ulit. Feeling ko tuloy may gayuma yung marker na ginamit ko sa pagpirma sa panty niya. Pagkatapos kumain, pumasok na si Kay sa kwarto niya. Sinundan ko ito at nadatnan siyang gumuguhit na naman. Naupo naman ako sa kanyang kama at sinimulan siyang kuhanan ng litrato. Ang ganda talaga. Nakangiting sabi ko habang nakatingin sa litrato niyang nasa cellphone ko. Ginawa kong wallpaper yon para kung sakaling bad trip ako, biglang gagaan ang loob ko dahil sa kanya. Love, dito ako matutulog ngayon ha. Sabi ko kaya't napalingon to saglit sa akin. Kahit sa lapag lang ako. Pwede ka naman sa kama. Maluwag naman yung kama ko. Tugon niya. Thank you love. Sumandal ako sa headboard ng kama niya. Dahil wala akong magawa't ayoko namang guluhin siya, naisipan ko na lang na magpatugtog ng mga kanta ko't sinabayan to. Nakakamiss yung ganito. Pakiramdam ko, bumalik kami sa college days namin ni Kay. Ganito rin kasi kami noon. Habang busy siya sa paggawa ng assignments niya, tahimik lamang ako at kinakantahan siya. Kay, ikaw pa rin ang mahal ko. Nakangiting sabi ko habang nakatingin sa kanya. Sobrang lakas ng tama ako sa'yo. Sa sobrang lakas ng tama mo, bigla mo na lang akong iniwan. Sabi niya. Kay, hindi ko pinagsisisihan na lumayo noon. Tignan mo, ang layo na ng narating natin pareho. Nakangiti pa rin ako sa kanya. Kung hindi ako lumayo noon, parehas tayong wala sa kinatatayuan natin. Isa pa, ayoko namang magsettle na wala man lang maipagmamalaki sa'yo. You deserve better, Kay. You deserve a queen-like treatment. Binitawan nito ang lapis niya bago maglakad papalapit sa akin. Gumapang to paakyat sa kama at dumiretso sa bisig ko. Elijah, kung susugal ba ako ulit, hindi mo na ba ako iiwanan? Mahinang tanong nito. I will never leave you again, Kay. Hindi na ako aalis at hindi na kita pakakawalan pa ulit. Seryosong sabi ko. Tumingala naman to sa akin. Napangiti naman ako bago haplusin ang kanyang pisngi. Hahalikan ko na sana siya nang biglang. Kay! May sumigaw mula sa labas ng kanyang bahay. Kay! Magsi-sleep over ako dyan. Pinalayas ako sa amin. Si Laika. Natatawang sabi ni Kay bago tumayo. Mukhang hindi mo ako malalambing at mukhang sa lapag ka nga talaga matutulog. Okay lang, sagot ko. Akmang lalabas na siya pero parehas kaming natigilan nang bumalabag ang pinto ng kwarto at iniluwal si Laika. Kay! Napatigil to sa tangkang pagsigaw nang makita ako. Ngumisi itong bigla. Nandito ka pala, Elijah? Gumagawa kayo ng baby? Laika! Saway ni Kay sa kaibigan. Gumagana na naman yung utak mong malikot. Bumungis-ngis to bago pumasok sa loob ng kwarto. Dumiretso ito sa study table ni Kay. Kay, dapat sinabihan mo kung andito pala si Elijah. Sabi ni Laika. Pwede sana hindi ako tumakbo rito. Laika, kahit sino pang bisita ko pwede ka pa rin tumakbo sa akin. Sagot ni Kay. Ikaw ang original ko eh. Kabit lang tong si Elijah. Natawa naman ako. Ang swerte ko namang maging kabit mo. Nakangising sabi ko. Kumindat lang sa akin si Kay. Nagpalakpakan na naman agad ang mga itlog ko. Kindat pa lang yun ha. Iba na yung sayang nararamdaman ko. Grabe talaga ang isang Kay Andrata ng buhay ko. Kay's point of view. Akala ko magiging okay ng lahat tungkol sa amin ni Elijah. Kaso, mukhang lumala ang mga nangyayari. May kumalat kasing litrato namin ni Elijah sa iba't ibang social media platforms. Litrato namin ni Elijah nung gabing inaya ko siya sa bahay. Meron yung bumaba siya ng kotse bago pumasok ng bahay ko. Maraming galit. Siyempre, kilala sa industriya si Elijah. Natural na ganun ang reaksyon nila. Love, galit ka pa ba? Nakasimangot kong nilingon si Elijah. Eto namang animal na to, imbis naman problema, binwisit lang ako. Ang saraulo kasi pati bra ko pinagdiskitahan. Puro pirma niya na rin yung mga bra ko.
Kung hindi ba naman siya siraulo? Anong gusto mo? Matuwa ako sa ginawa mo? Masungit kong tanong sa kanya. Sabi mo kasi gawin ko mga gusto kong gawin eh. Nakangusong sabi nito. Sinunod lang kita, Kay. Ganun kita kamahal eh. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi nito. Alam mo, problemahin mo yung kumakalat mong eskandalo. Mahinahong sabi ko sa kanya. Baka masirang karera mo niyan. Kay, wala akong skandal. Mabilis na sabi nito. Tangi, hindi skandal na bastos. Yung skandal na tinutukoy ko yung kumakalat na balita at litrato nating dalawa. Saad ko bago mapairap. Natatawa naman siya. Love, di naman eskandalo yun. Pagmamahalan ng tawag dun. Sagot nito bago nag-finger heart sa akin. Ayaw mo ba nun? Nakikita na ng buong mundo kung sino babaeng mahal ko at inuuwian ko. Elijah, may concert ka. Makakaapekto yung litrato natin. Sabi ko, linisin mo na agad ang pangalan mo. Ang dami kayang fans mong nagagalit na. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan ako nito. Hinapit nito ang bewang ko bago nakangiting hinaplos ang aking buhok. Love, wala akong pakialam kung konti ang umattend sa concert ko. Hindi kita itatanggi sa maraming tao. Malambing niyang sabi. Don't worry, pinahanap ko na rin yung mga nagsasabi ng masasama tungkol sa'yo. Idedemanda ko sila. Elijah, ipaglalabang kita. This time ikaw naman ang pipiliin ko. Nakangiting sabi niya bago hawakan ng baba ko. Manood ka ng TV mamaya Makikita mo ang gwapo mong boyfriend. At sinong may sabing boyfriend na kita? Halos bulong kong tanong. Ay, asawa mo na pala ako. Natatawang sabi nito. Napangiti na lang din ako bago siya yakapin. Wala na. Bumabalik ng kalandian ko ng college days dahil sa kanya. Sabi ko, hindi na ako magmamahal dahil naranasan kong maiwanan. Pero heto ako't lumalandi na naman at sumusugal. At doon pa talaga sa lalaking nang iwan din sa akin noon. Halos matagal din kaming naglandian bago ito nagpaalam dahil may interview daw siya mamaya. Umalis naman ako ng bahay at pumasok sa office. Ramdam ko agad ang tingin ng mga tao sa akin na makapasok ako sa company. Deadman naman ako sa mga bashers at dumiretso agad sa floor kung nasa ng office ko. Haba ng hair mo, te? Bungad agad sa akin ni Laika. Masyadong patay ng patay sa'yo yung ultimate crush ko Buti marunong ako magparaya. Kung hindi kawawa ka. Sira. Naiiling na sabi ko na lang bago maupo. May live press ko yung bebe mo. Panoorin natin. Sabi nito. Inagaw agad nito ang cellphone ko. Ngumisi ito nang makitang wallpaper ko. Litrato kasi namin yun ni Elijah. Lantad mo? Tumatawang sabi nito. Nagpipindot ito sa cellphone ko. Ilang sandali lamang ay isinandal niya yun sa laptop ko. Nakita ko si Elijah sa screen. Nasa press con nga siya. Ayon sa source namin, humina na raw ang benta ng concert tickets mo. Sabi ng isang babaeng reporter. Anong masasabi niyo ron? Wala. Sagot ni Elijah na busy lang sa pagkutkot ng kuko niya. Kahit isa lang ang pumunta, ayos na sa akin. Itutuloy ko pa rin ang concert ko. Pero, totoo bang girlfriend mong nasa litrato? Tanong naman ng isang lalaking reporter sa kanya. No. Sagot ni Elijah. Nawala naman ang ngiti ko. Parang may kumurot din sa puso ko dahil sa sagot niya. Gets ko naman siya. Wala nga namang matinong usapan tungkol sa relasyong merong kaming dalawa. She's not my girlfriend. She's my wife. Tila nanumbalik ang sigla sa puso ko dahil sa mga sumunod na sinabi ni Elijah. Na-appreciate ko po ang mga love team na ginagawa niyo. Pero, sorry not sorry. May babae nang nanalo sa puso ko. Siya po ang unang babaeng naniwala sa akin at humanga sa talentong meron ako. Siya ang babaeng minahal ko noon at patuloy na minamahal hanggang ngayon. Kung ikakasira ng karir ko tong pag-amin ko, wala na akong pakialam. Hindi ko siya itatanggi at itatago. Ngumiti si Elijah sa camera at kumaway.
Hi to you, my beautiful wife. Kay Andrata. Uuwi agad ako after nito. I love you. Nakangiting dagdag niya pa. Namalayan ko na lamang na para akong baliw na tumatawa habang umiiyak. Landinyo! Kinikilig na sabi ni Laika bago ako itulak at hampasin. Natawa naman ako bago punasan ang luha ko. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa isang lalaking ginagawang lahat para sa'yo, hindi ba? Elijah's point of view. Akala ko, isa nga lang ang pupunta sa concert ko. Buti na lang, marami pa rin nagmamahal sa akin at na-sold out pa rin ang ticket ko. Ate Tanya, wala pa sila Kay? Nakangusong tanong ko. Nag-reserve ako para sa dalawa. Doon sila sa tabi ni Ate Tanya sa pinakaharap. Gusto ko kasi nakitang-kita ko si Kay habang nagpe-perform ako. Wala pa, oo yan na pala eh. Nakangiting sabi nito habang nakatingin sa pinto. Lumingon ako dun at nakita ko nga si Kay. She's beautiful with her white dress. Love ko. Malambing kong sabi bago siya lapitan. Akala ko po hindi ka na magpupunta. Malulungkot na sana ako eh. Yung tipong sa sobrang lungkot, pati mga damit mo pipirmahan ko na. Natawa naman to. Hindi ko pwedeng palampasin tong concert mo, no? Pangarap ko kayo mapanood kang kumakanta. Nakangiting sabi niya. Thank you, love ko. Nakangiting sabi ko bago siya halikan sa labi. Hoy, respeto naman dyan, oh. Nakasimangot na sabat ni Laika. Abay, hindi lang kayong tao rito, no? Pagbigyan mo na para matanggal na rin ang kaba ni Elijah. Sabi ni Ate Tanya. Hindi na ako kinakabahan dahil nandito na si Kay. Nakangiting sabi ko. Maya-maya nga lang ay tinawag na ako ng organizer. Humalik naman ako kay Kay bago sumama rito. Nagtungo kami sa gilid ng stage. Binigyan ako ng organizer ng mga bili na tinatandaan ko naman. Ilang sandali lamang ay lumabas na ako sa stage. Masigabong palakpakan at sigawan agad ang sumalubong sa akin. Napangiti na lamang ako habang nakatingin sa mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko akalain na magiging ganito pa rin kaingay ang pangalan ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Case point of view. Nakatingin ako kay Elijah. Sobrang proud ako sa mga narating niya sa buhay. Kung nahilig pala ako sa mga pag-idolo ng mga artista at singer, matagal ko na siyang napanood. Ang gwapo na bebe loves mo? Sabi ni Laika ang nasa tabi ko. May hawak tong poster. Pasalamat ka't nagkasakit ako noon kaya't nagtagpo ulit kayong dalawa, no? Sabi pa nito. Kami talagang itinadhana. Sabi ko sa kanya. Nawala ng atensyon ko sa kanya nang magsimulang kumanta at umindak si Elijah. Napakagat na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Iba talagang dating niya kaya't lagi akong napapabukaka sa kanya noon eh. Ang sarap mo! Malakas kong sigaw. Tumingin naman to sa akin at kumindat. Kinilig naman ang pempem ko kaya't malakas kong nahampas si Laika. Aray! Peste! Reklamo nito na may kasamang mura. Sorry. Natatawang sabi ko. Ang dami ring kinikilig at sumisigaw. May iba ring sumisigaw na mahal nila si Elijah. Hindi naman ako nagseselos. Sa akin pa rin naman kasi uuwi si Elijah. Kahit na anong mangyari. Thank you. Habol hiningang sabi ni Elijah nang matapos siya sa performance niya. Inabutan to ng tubig na agad niyang ininom. Kahit sa pag-inom ang sarap niyang pagmasdan. Elijah! Anakan mo ko! Malakas na sigaw ng isang babaeng fan. Natawa naman ang mga taong nakarinig. Kahit ako'y natawa. Sorry, may ibang babae akong planong anakan eh. Tugon nito bago tumingin sa akin. Ngumiti naman ako bago mag-flying kiss sa kanya. Luluhuran ko talaga tumamaya. Ang sarap eh. Elijah's point of view. Nakakapagod ang magkaroon ng concert. Pero worth it naman. Lalo pat maraming taong nagmamahal sa'yo. Kaya pa? Tanong ni Ate Tanya na inaayos ang buhok ko. Last performance na to. Sagot ko. Importante tong last part kaya't ibibigay ko ng lahat ng kakayanin ko. Pagkatapos ito, bibigyan ka namin ng matagal na pahinga. Tugon ni Ate Tanya. Good luck mamaya.
I'm always proud of you, Elijah. Masaya rin ako at hindi ako nagsisi na ikaw ang naging alaga ko. Ngumiti naman ako bago siya yakapin. I'm forever thankful for you, Ate Tanya. Tugon ko. Natawa naman si Ate Tanya bago humiwalay sa yakap. Mamaya na tayo mag-iyakan. Sige na, akyat na dun ulit. Isang ngiti ang ibinigay ko kay Ate Tanya bago lumabas ng dressing room. Dumiretso ako sa stage dalang gitara ko. I dedicate this song to the woman I love the most. Nakangiting sabi ko. Nagsimula akong kantahin ang kantang ginawa ko para kay Kay. Sinabayan naman ako ng mga fans ko. Habang kumakanta naman ay nakatingin ako kay Kay na nakatingin din sa akin. Pagkatapos ng kanta, kinuha ko yung mic at nilapag ang gitara ko. Naglakad ako pababa ng stage at nilapitan si Kay. Nagtilian naman ng mga nasa harapan. Nangingibabaw si Laika. Sana all! Sigaw ni Laika. Pinanganak yata ako para maging third wheel ng relasyon nyo. Natawa naman ako dahil sa sigaw nito. May I invite you to the stage? Tanong ko kay Kay bago maglahad ng kamay. Tumango ito bago tanggapin ang kamay ko. Umakyat kaming dalawa sa stage. Ramdam ko ang kaba ni Kay dahil nanginginig pa siya. I'm here. Don't be nervous. Malambing kong sabi sa kanya. Thank you. Mahinang tugon nito. Tumingin ako sa mga tao. Everyone, meet the woman that I love the most. Kay Andrata, Viterbo. Nagsigawan naman ang lahat at nagpalakpakan. Nagulat si Kay kaya't mahina akong natawa. Kay, gusto ko sanang kuhanin ang opportunity na ito para ayain kang magpakasal. Diretsyong sabi ko bago lumuhod sa kanyang harapan. Gulat na gulat naman si Kay habang nakatingin sa akin. Kinuha ko yung singsing na nasa bulsa ko at hinawakan. Kay, marami na akong ipagmamalaki sa iyo ngayon, kaya aayain na kitang magpakasal. Hindi na ako mangungutang ngayon para maregaluhan ka at mailibre ka. Kaya Kay, gusto ko nang maituloy ang mga pangarap natin noon. Love ko. Pwede ko bang idagdag ang apelido ko sa pangalan mo? Lumuluhang tumango naman si Kay. Oo, Elijah. Pwede mo nang idagdag ang apelido mo sa pangalan ko. Umiiyak na sagot nito. Naluha na rin ako at agad ko namang pinunasan yun. Isinuot ko na ang singsing sa daliri ni Kay bago ko tumayot halikan siya. Malakas na nagpalakpakan ng mga tao at nagsigawan. Napangiti naman kami ni Kay at tumingin sa mga taong masaya para sa amin. Kay's point of view. Akala ko, nung magkatroma ako sa pag-ibig, pera na lamang ang kasama kong tatanda. Yun pala, pagsubok lang sa amin ni Elijah ang nangyari noon. Sinubok kami ng tadhana at panahon lang nakakaalam kung kami pa rin talaga. At sa huli, kami nga. Love ko. Mabilis akong napatigil sa paglulutot ni Lingon si Elijah. Nakasuot ito ng sandong puti kaya't putok na putok ang muscles nito. Nasa music room kasi ng bahay namin si Elijah at nagre-rehearse dahil may upcoming album na naman siya. Ang sarap mo naman, nakangiting sabi ko sa kanya. Nakangiting lumapit to sa akin at hinalik-halikan ako sa labi. Hilahin ko mamaya pababayang panty mo gamit ang bibig ko. Nakangising sabi nito. Napatawa naman ako. Magpalit ka na nga ng damit at tawagin mo na si JR sa kwarto. Kakain na tayo ng tanghalian. Sabi ko sa kanya. Tumango naman to. Isang halik munang iginawad sa akin ito bago siya umalis ng kusina. Hinarap ko naman ulit ang niluluto kong buttered shrimp. Nakita kong luto na ito kaya't pinatay ko ng kalan at nagsandok na ako. Sinimulan kong maghain sa lamesa. Siguradong gutom ng mag-ama ko. Mama, anong ulam po? Tanong ng isang batang lalaking kapapasok lang. Yung favorite mo po. Nakangiting sagot ko. Grabe talaga. Nakakainis yung ikaw ang nagdala ng 9 na buwan, pero kahit isa walang nakuha sa yung anak mo. Lahat ng katangian ng anak namin ni Elijah, sa kanya nakuha. Kaya nga ginawa ko siyang junior ni Elijah eh. Tapos ka na ba sa mga homeworks mo? Tanong ko kay Elijah ang liit. 4 na taon na siya at sobrang bibo. Opo, sagot nito.
Madali lang naman ang ligawa ko po eh. Nagkoro lang po ako ng mga fruits. Pakita mo mamaya kay mamang gawa mo ah. Nakangiting sabi ko. Tumango naman ito at nag-thumbs up bago nagpatuloy sa pagkain. O ikaw, kamusta ang rehearsals mo? Tanong ko naman kay Elijah'ng laki. Okay na okay. Sagot nito. Gusto mo akong panoorin mamaya? May ipapakita rin ako sa iyong malaki. Alam ko na agad ang nasa isip nito dahil sa ngisi niya. Pero excited ako sa malaking ipapakita niya. Mukhang kakanta ako mamaya sa music room ngunit gamit ang special mic niya. Pagkatapos kumain, ang mag-ama ko nang naghugas. Nakipag-unahan sa akin ng mga ito para lang sa hugasin. Ganyan palagi sila kapag naglalambing o may ginawang kalokohan. Patingin nga ako ng homework mo. Sabi ko kay Elijah'ng liit. Umalis naman to sa lababo at lumabas ng kusina. Nang makabalik ito, ay dala na nito ang activity book niya. Naupo ito sa upuan kaya tumabi ako sa kanya. Binuklat niya ang kanyang activity book. Agad naglaho ang ngiti sa labi ko nang makitang ginawa niyang pagkulay sa mga prutas. Anak, kailan pa naging brown ng mansanas? Tanong ko sa kanya. Bulok po yung mansanas. Sagot niya. Sabi ni teacher po, nung Wednesday pa raw po yung assignment namin. Di, mabubulok po yung mansanas. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sagot niya o maiinis. Manang-mana talaga sa ama niya. Itong puno, bakit kulay pink naman yung mga dahon? Tanong ko naman. Cherry blossom tree po yan. Sagot niya. Napahinga na lamang ako ng malalim. Diyos me, marimar naman tong anak ko. Elijah liit, uulitin natin tong assignment mo ha? Madiing sabi ko sa kanya. Sandali, kukunin ko yung mga gamit mo sa kwarto. Kami na lang po ni Dada mamaya. Mabilis itong sabi. Medyo nagdududa na ako sa kinikilos ng mag-ama ko na to eh. Nung isang araw pa ako ayaw papasukin ni Elijah'ng liit sa kwarto niya. Kapag sinusubukan kong pumasok, nakalak yun tapos yung susi, dala nilang mag-ama. May ginawa kayong kalokohang mag-ama no? Seryosong tanong ko bago sila samaan ng tingin. Wala po. Sabay na sagot ng mag-ama. Hindi ko sila pinansin at mabilis akong nagtungo sa kwarto ni Elijah'ng liit. Napanganga na lamang ako dahil puro sulat ng wall ang kwarto ni Elijah'ng liit. Pati ang pinto ng closet niya ay may mga sulat. Binuksan ko yung closet. Wala namang sulat ang mga damit pero yung mga brief niya, meron. Yung ibang sulat sa brief, halatang si Elijah na asawa ko ang may gawa. Lintik talagang mag-ama yun oo. Elijah! Malakas kong sigaw bago lumabas ng kwarto. Hindi muna ako dumiretso sa kusina. Dumiretso muna ako sa kwarto naming mag-asawa bago kuhanin yung hanger ko. Nang makuha ko yun ay bumaba na ako. Elijah! Galit kong sigaw nang makapasok sa kusina. Sino po sa amin? Tanong ni Elijah liit. Ay, hindi ako yan. Sabi ni Elijah na may seltek. Mabait ako anak, siguradong ikaw ang lagot kay mama mo. Hala, ikaw po yun Dada. Mahal na mahal ako ni mama, kaya't hindi ako ang lagot. Sabi ni Elijah'ng liit bago ko bigyan ng isang pamatay na ngiti. Mama, sabi ni Dada, okay lang daw po na gawin ko yun sa room ko. Junior, sinabi ko lang yun para pagaanin ang loob mo. Sabi ni Elijah sa anak. At iyon, nagbangayan ng mag-ama. Alam ko namang ginagawa nilang pagbabangayan na yun para mawala na ang galit ko. Parehas lang kayong dalawang lagot sa akin. Sabi ko kaya't napatigil sila. Puro kayo kalokohan. Hoy! Saan kayo pupunta? Tatakasan niyo na naman ako ha. Tumakbo kasi ang mga ito at sa likod sila dumaan. Hinabol ko naman ang mag-amang pinagbiyak na bunga. Bumalik nga kayo rito! Hiyaw ko. Huminto naman ang dalawa at nagtinginan. Ilang sandali lamang ay tumakbo silang palapit sa akin. Dinamba nila ako pareho kaya't napahiga kami sa damuhan. Hindi naman ako nasaktan dahil inalalayan ako ni Elijah. I love you love. Malambing na sabi ni Elijah'ng seltek bago ko halikan sa labi.
I love you, Mommy. Sabi naman ni Elijah ang liit at hinalikan na rin ako. Parehas ko namang kinurot ang pisngi ng dalawa. Mahal ko rin kayo kahit tandem kayo palagi sa pagpapasakit ng ulo ko. Gigil kong sabi. Tumawa lamang sila bago tadda rin ng halik ang buong mukha ko. Ang hirap talaga kapag mahal mo. Hindi mo na nga matadyakan, hindi mo pa matiis. Wakas.